guys! Welcome dito sa The Sun Charo. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Oh, may bit yung langgam. Upright ba to? Nabanggas kamay ko eh. Yeah? Oh. King of Wands in reverse. Ikaw tong Knight of Pentacles. It's your energy. Ikaw ba tong Knight of Pentacles dito? Kung hindi person mo, ikaw yan. No, stable ka. Stable, reliable, and even secured. Grounded kasi Pentacle yan. King of Wands. Kulang ka lang sa passion right now. Sa energy. Sa pagiging active. Consistent ka or committed sa kung ano man yung ginagawa mo. Or if you're in a relationship, or else ay kung pumapasok sa relationship, or you're in a relationship, nagkukommit ka. You're a stable partner or karelasyon. Ganon, kasi Knight of Pentacles to. Seryoso sa relationship, seryoso sa trabaho mo, ganon. And may insecurities ka ba ngayon sa King of Wands? Meron ka palang insecurities na nakatago, nakahide. Meron. Bakit the moon ang clarification? Sign of Swords in reverse. Yung insecurities mo na yan dahil sa gawa ng iba. May ginawa silang deceit and scheme sa'yo. Kung kaya, nakaramdam ka ng insecurities. Insecurity sa person mo? Na na-insecure ka? Hindi. Insecurity sa sarili mo. Na may insecurities kang na para bang you're not good enough. Parang ganun ba? Ganun yung tingin mo sa sarili mo na parang hindi ka ganun ka kagandahan, mga ganun na may kulang sa'yo, may flaws ka, mga ganun. Kasi dahil sa gawa ng iba, patraidoro, ginagawan ka nila ng pa-hide na mga panraidoro, deceit. Ginagawan ka nila ng scheme, parang may minanipula nila yung isip mo na ganun ang isipin mo sa sarili mo na magkaroon ka ng insecurities. Ganun na nga. Para hindi ka maging confident. Para mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Mawalan ka ng believe sa sarili mo. Mawawala din ba yung mga insecurities mo na yan? Hindi. Pero for sure mawawala yan sa katagalan. Pag na-build yung confidence mo. Five of Wands. May mga gustong man-challenge sa'yo. Gusto ng away. Gusto ng gulo. May mga nang-challenge sa'yo ngayon. Gusto ka i-challenge. Ano pa? At gusto makipag-compete sa'yo. Ganun. May mga ganung tao. Pero stable ka lang. Hindi ka naman affected sa mga ginagawa nilang pan-challenge sa'yo. You're secured, no? You're stable. O maybe, hindi ka nagpapa-apekto. Kasi,
You know who they are. You know how worthless, na walang sense, na uh, pansinin pa ang mga nag-challenge sa'yo. Mga ganon. Kasi, they're full. Kasi yung mga ganyang klase ng tao, full. Parang kulang sa intelligence mo, mahilig mag-challenge. At alam mo yung gusto ng competition. Mga ganon, yung makipag-compete sa buhay. Mga ganon ba? Kulang sa intelligence yung mga ganyan. Mga crook pati. Alam mo yung mga baluktot pati yung mga yan. At foolish, hangal. Ano pa ang energy mo ngayon using this deck? Upright ba to? Itong 3 of Cups. So yes, it's upright. Oh. There's a reunion na mangyayari or nangyayari. Ano to? Mangyayari pa lang tong reunion. Na parang nire-ready ka. Mangyayari pa lang tong reunion. Ibig sabihin, it's time to celebrate kasi may mangyayaring union, reunion, mga ganun ba? It's time for you to celebrate now. Yes, it's time for you to celebrate now. Oh. Kasi, ano to, may depensa ka. May depensa. Yes, may depensa ka sa distraction. May depensa ka sa mga destructive energies. Ano tong the tower dito? Magdi-destroy ng relationship mo, love life, ganun. Oo. Yan, oo. Meron ka ng depensa sa mga distraction na to. Sa mga pwedeng magpatenga, sa pwedeng mag-destroy ng relationship mo, love life mo, ayan. O may nagdidepensa na sa'yo, ganun. Kung kaya, magsasaksi na talaga itong union na mangyayari. Yes, mangyayari na yung union na yan. Sa inyo ng ex mo? Oh my gosh. Sa inyo ng ex mo. Kasi 3 of Swords. Kaya pala may 3 of Cups din dito. Kasi it's time for the both of you na ma-reunite kayong dalawa. If you want. No? Kasi yung iba ayaw nila eh. No? If you want. Pero for sure, many of you, yung willing na magkabalikan pa sila ng ex nila. So, yan. Ano pa? Next na mangyayari sa inyo, ano ba yung energy ni ex mo na yan? Ng person na yan na ma-reunite kayo, ma-unite kayo, the Lover's card, Ace of Swords. Nagtagumpay siya, guys. Intellectual, logical, it's a sign of victory, success. So, nagtagumpay to na ma-vanish na yung mga ano dito, yung mga humahadlang, yung mga blockage, matanggal yung mga blockage, malagpasan niya lahat ng mga blockage, yung mga challenges, yung mga hadlang. Ayun, no? Para bang may pakpak na siya, ganun, na malilipad niya na yung na makakalipad na siya, na wala nang ganong obstacle, wala nang mga blockage kasi sa himpapawid naman wala namang blockage yun eh, di ba? Hangin yun nandun. Malawak, maluwag, di ba? Unlike sa land na ang daming blockage, ang daming parang pag wala kang pakpak, di ba, lalakarin mo. Pag may bundok, ay akitin mo yung bundok. Pag may harang pa, hindi ka matuloy. No? Kung may humaharang, hindi ka basta-basta matuloy, gano'n, di ba? Unlike sa, kung may pakpak ka, makakalipad ka, malaya kang, or may freedom ka na, you can go wherever you want to go. You can do whatever you want. You can go wherever you want to go. Ganon. Kasi may pakpak ka eh. Pag ganon yung person mo.
Kasi parang agila na siya, parang agila na may pakpak. And then, parang sword na sharp, double-edged sword na sharp and piercing. No? Na walang maglakas loob na lalapit kasi ma-pierce eh. Ma-slice pati. Mahati. No? Mga ganon. So ano pa? Tungkol dyan sa person mo na to na magkaroon ng reunion do sa inyo. And yun na ma-unite kayo. Ang tungkol sa kanya. The High Priest. Siya yung counterpart mo. Kasi feminine and masculine, sun and moon. Ito yung counterpart mo na pag binuo kayo ay maging isa kayo, maging buo na kayo. Pag nagsama kayo, maging buo na kayo, maging isa na kayo, ganun. Siya yung tinadhana sa'yo ng God. Siya nga ang tinadhana sa'yo ng God. Energy niya ba tong high priest ng person mo? Energy niya high priest na yan pati. Na ano to may authority na siya. May authority na ba to spiritually? Yes. Yes. Ayan. Kaya kung may lalapit yan sa kanya ng mga evil spirit, demon, evil forces, hindi nga makakapang-atake sa kanya. Matakot nang lalapit sa kanya. Kasi, para na siyang sword. No? Maati sila. Saktan sila. Takot na sila lumapit siya. Hindi na nila mahadlangan to kasi parang ano na siya parang agila. May pakpak. Hindi na siya naglalakad. Hindi na siya umaakyat sa bundok. Kasi capable na siya lumipad. Malaya na siya na gawin ang gusto niya. Malaya na siyang puntahan ang gusto niyang puntahan. Ganon. Parang ganon ba? Malaya na siya ipursu ka. Ano pati to? Spiritual. Brave, no? Spiritually din. Pwede din na magkaiba kayo ng religion or race, culture, beliefs, mga ganon, or kinagisnan, yung kinalakihan nyo, mga paniniwala ba, mga ganon. And ano yung feelings nitong person na to sa'yo na magkakaroon ng reunion or reunion sa inyo? Pahalang. Upright ba tong Four of Pentacles? In reverse. In reverse to eh. In reverse siya, guys. In reverse. Hindi na siya possessive sa'yo. Hindi na siya covetous sa'yo. Covetous? Yun, hindi na siya covetous sa'yo. Yan ang feelings niya sa'yo. Hindi na siya covetous sa'yo, hindi na siya possessive sa'yo. Instead, ano pang feelings na to sa'yo ng person na yun na magkakaroon ng union or reunion sa inyo na yan. Ito yung kanya in-embody. Ayan. The Fool. At least nawala na yung toxic na ugali niya. Yung naging covetous siya. At naging possessive. Toxic yun eh. Ito. So driven, so willing, and so brave and courageous, no? Yung feelings niya na mag-take ng risk sa'yo o ang mag-take ng leap of faith. Na hindi niya na kailangan, yung pag-isipan pa. Hindi niya na kailangan pag-isipan pa kung mag-take siya ng action. Basta, ura-urada siya mag-take ng action. Ganon. Matindi yung bugso ng damdamin niya na mag-take ng action na sa'yo. Ganon. Na ipursu ka, na mag-take na ng risk sa'yo. Yan. Ano naman ang iniisip ng person mo na to? Sa'yo ngayon.
Yung person na yun na ma-unite kayo. Ang i-message ka. Pa-message ba ito ang gagawin niya? Yung iniisip niyang gawin? Message, oo. Ex mo. I-message niya yung ex niya. Which is ikaw. Oo. I-message ka niya. Ano pa? Ang balak ngayon ng person na to. Na yan na magkakaroon ng union sa inyo. Yung balak niyan. Mag-antay. What's with the Three of Wands here? Mag-antay na ma-destroy. Mag-antay na ma-destroy ang mga humahadlang, humarang. Yes, mag-antay muna. Yun ang balak niya. Yun ang balak niya ngayon. No? Wala akong sinabi na kung anong balak niya sa'yo. Basta ano yung balak niya. Ay, tama ba? Medyo naantok na ako. Basta ganun kung ano yung balak niya, no? Na mag-antay, na ma-destroy. Yun ang balak niya. Kasi gusto niya talaga ma-destroy yung mga humahadlang sa inyo. Yan. Gusto niya magdusa sila. Gusto niyang maparusahan talaga sila. Gusto niyang mag-suffer sila. Yung mga humahadlang sa inyo. Gusto niyang magdusa sila. Ayan. Na magkaroon ng hustisya. Mag-antay siya hanggang sa ma-destroy yung mga yan. Kung kailan ma-destroy sila. Para magkaroon ng hustisya yung ginawa sa inyo. Nagahaman ba yung mga tao na humahadlang sa inyo? Magahaman sila. Magahaman sila, guys, na klase ng tao. Yung mga humahadlang sa inyo. Itong person mo, kung hindi pa siya naging, yung parang nag-embody ng eagle, no? And sword, yung ganyan. Ay, maharangan pa nila yan. Kung kunwari, naglalakad lang yung person mo, no? Kunwari lang, sample lang. Kung hindi pa siya nag-embody ng eagle, no? May pakpak. Ay, harangan nila yan sa daanan ng person mo. Kaso lang, hindi na nila ma-reach yung person mo. Hindi na nila maabot kasi lumilipad na yung person mo. Agila na eh. Parang agila na eh. Sumisimbolo ng agila eh. At parang sword din eh. Na double-edged sword. Natakot na ding lumapit sa kanya yung mga evil forces kasi maslay sila, masaktan sila, ma-destroy sila. Oh. Hanggang tingin na lang sila sa person mo, sa taas, parang gano'n. Hindi na nila mahadlangan, hindi na nila maharangan papunta sa'yo. Gano'n. Wow! Kasi lang parang nantok ako. Parang nantok ako. Ano ba yung balak ng person towards you ngayon? Upright ba yan? Oh yeah, it's upright. Oy, clarified by chariot. Pupuntahan ka. Oh, show once. Balak niyang mag-travel papunta sa'yo. Oh. Pero patago? Pasikreto? Oo, pasikreto. Pasikreto, guys. Bakit pasikreto? Eh, diskarte niya na yun. Kasi alam niya may mga humadlang, no? So, ano pa? Ang bagay niya, pag nakita kayo, magtalokbong ka. Lalo kung madaming kontrabida. Para hindi ka makilala. Yung person mo din. Mag-sunglass. Mag-sunglass. Magtalokbong. Kasi lalo kung may daming evil eye sa inyong connection. Madaming naiinggit. Madaming gahaman na gustong makuha yung person mo, ikaw, ganun ba? Sino ba yung mga gahaman dito na gusto nilang maangkin? Yung person mo? Si person mo. Gusto nilang angkinin.
Oh my gosh, gahaman. Mga gahaman, shit. Basta gahaman, masama. Yan. Delikado kaluluwa nila yan. Sa impyerno. Kaya huwag maging gahaman. No? Ano pa ang next move kaya ng person mo towards you? Let's see ha. Ano kaya maging next move? Ace of Pentacles in reverse. Ay, wala pa siyang offer guys eh. Na something na stable, yung magsama kayo. Wala pa. Ano lang, i-message ka. Yun pa lang. Yun pa lang. Doon pa lang mag-uumpisa na i-message ka niya. Sa message muna. Yun. Message lang. Pero yung offer na magsama kayo, wala pa. Wala pa. Wala pa. Hindi pa yun ang next move niya. Message pa lang. Yan. And then, ano pa kaya ang next na mangyayari sa inyo? Mga possible na mangyayari sa inyo. Mga gano'n lang, no? Seven of Cups. Wala na itong mga nagkakagusto sa person mo. Yung mga pulpila sa person mo. Nagustong-gusto nila yung person mo. Mawala na yan sila. Mawala na yan sila. Hindi yung ganun. Kundi mawala na yung mga options ng person mo. Yan. Yung mga options ng person mo, mawala na yan. Kasi ibasura niya na. Yan. Ibasura niya na. Kasi nga, ibasura niya na. Kasi ikaw na yung pinili niya. Ikaw yung pipiliin niya. Ikaw talaga yung ipuperson niya na. Oh. Anong offer sa'yo ng person mo? Ayun na nga. Magre-reach out yan siya. Ayun o. Knight of Cups. Cup of love pa lang. Pero yung magsama kayo, hindi pa. Masyadong maaga. Kailangan nyo muna mag-usap. Message muna siya. Tapos susunod na siguro yan pagka naging okay na kayo. Pagka naging stable na ang lahat ay doon na siguro siya mag-decide na magsama kayo. Ayun. So, ano pa ang possible na mga next na mangyayari sa inyo ng person mo? Yun na nga, mag-offer siya ng cup of love sa'yo. And then, 5 of swords. Magkakaano kayo nito? Magkakaroon ng kondisyon sa isa't isa? Oo. Magkaroon kayo ng kondisyon. Sino tong may kondisyon? Ikaw? Hindi. Siya? Siya may kondisyon. Siya ang may kondisyon pati siya. Anong kondisyon niya sa'yo? Na pag-isipan mo muna eh. Oh, may kondisyon. Yun, nakukuha ko niya. May kondisyon daw. Oo daw, may kondisyon. Itong person mo. Ano yung kondisyon niya? Queen of Pentacles. Asawahin ka. Oo, asawahin ka, clarified by Earth Mother po. Yun ang kondisyon niya, asawahin ka niya. Na kung papayag ka sa kondisyon niya, asawahin ka niya. Yun ang kondisyon niya, asawahin ka niya. Yun ang offer niya din. Actually, hindi pa agad-agad. Message muna, no, yung next action. Yung mga possible lang to na, may kondisyon siya na asawahin ka niya. Na kung papayag ka, asawahin ka niya. Yun ang mga possible na next na mangyayari. Yan. Ano pa yung kondisyon niya? Two of Wands. Na mag-migrate kayo o dadalhin ka niya sa lugar nila. Mga ganun kasi Two of Wands. O dadalhin ka niya sa lugar nila.
Lalo na kung may kalayuan, no? Or long distance relationship yung relationship nyo, o yung maging relationship niyo kasi di ba hiwalay kayo ngayon, or yun nga, gusto pa lang niyang mag-message sa'yo, o so yan. At ano pa tong maging kondisyon nyo sa'yo? Yung mamuhay kayo ng tahimik, payapa, peaceful yung pamumuhay ninyo, at payapa yung isipan ninyo, yung walang gulo, yung stable yung isipan ninyo. Yung mamuhay kayo sa lugar nila. No? Siguro yung lugar nila ganito, na tahimik, payapa, parang secluded, mga ganyan na walang ganong tao. Ganun yung lugar nila. Na you'll find peace sa lugar nila. Ano pa yung kondisyon yan sa'yo? Personal. Tingnan natin. Upright ba yung high priestess? Yes. Na maging cold ka na maging unemotional ka na i-cut off mo na, tigil mo na yung kung meron ka pang communication sa high priestess na to, na wag mo nang pansinin. Lalo kung kinukulit ka pa ng high priestess na to, kung ginagawan ka ng spiritual high priestess, kung ginagayuma ka niya, meron ba nagagayuma sa'yo? Ginagayuma ka pa ng high priestess? Hindi naman. May ginagawa ba itong spiritual high priestess sa'yo? Wala naman. Sa high priestess, someone na intuitive lang yan, pagka ganyan. Or spiritual. Minamanifest ka niya, high priestess. Yun, minamanifest ka ni high priestess. Manifestor. O kaya siguro, naiisip mo yan minsan si high priestess. Kung kilala mo yan siya. Baka isa sa ex mo, nakilala mo, na sumasagi sa isipan mo kasi minamanifest ka niya. Yung maging cold ka na, yung kumbaga, maglagay ka na ng boundary. Hindi mo na siya pansinin. Hindi ka na, kung kinukulit ka niya, kung mini-message ka niya, kung tinatawagan ka niya, ay hindi mo na sagutin pa yung tawag niya, hindi ka na mag-reply pa sa messages niya. Kung minamanifest ka niya, ay kumbaga mo yung ginagawa niya manifestation. Yan. Yun ang kondisyon niya. Kasi, syempre, asawahin ka na niyan. Yan ang maging kondisyon niya. Mga possible pa lang yan na mga mangyayari sa inyo. So, ayan. Ito na lamang guys for collector version.